Gawin tayo. Ito, flexing. Problema nito, sabi ng may-ari, nagpa-power daw tapos si power on niya namamatay. Mag-red tapos mag-green tapos mag-red daw ulit. Pero ngayon nung sinaksak natin wala siyang ilaw. So nakasaksak na yan. Pero wala siyang standby red. 32 inches. Ito yung model niya. Yan, flexing model 9473. Ito naman yung kanyang mainboard. Tapos mayroon siyang T-con na maliit. So try natin isaksak. Check natin kung may supply nga ba talaga ito o wala. So ground lang tayo. Baliktad na, positive natin na sa ground. Okay lang yan. So check natin kung may supply tayong 5 dito. So wala wala siyang supply. Sa backlight wala din, clock weight, gumagalaw din siya Okay. So walang standby power ito. Mayroon man mababa siguro yun Okay. So sunod natin gagawin dyan ay bubunutin natin. Tapos mag-ohms tayo. Titingnan natin kung may shorted tayong circuit. Okay. So wala naman. Okay naman. Okay naman. Sa 5 niya, okay naman. Sa 1.2 niya, okay rin. Sa 3.3 niya, 1.8 niya, okay rin. Wala ding short. Okay. So problema nito ay power supply. Ayaw magkaroon yung secondary natin. So check natin yung primary natin kung mayroong supply. Yung kanyang filter. Okay, check natin yung filter nito. So mayroon 300. Yan, pababa na siya. Okay. So may supply tayo sa primary section. Pero sa secondary section natin, wala tayong supply na nasusukat. Okay, tanggalin natin yung board. Okay, so ito na, tanggalan natin yung board. Bali, ganito yung board niya. Okay, so problema niyan ay ayaw mag secondary. Pero okay yung supply sa primary, hindi naman nasira yung fuse natin. May pumapasok namang supply sa filter natin dito. Pati dito sa hot niya may pumapasok din. So ayaw lang magkaroon ng normal na supply. So try natin, palitan natin tong IC na 6-pin. Pag hindi pa gumana, baka ipo-forwards na natin Pero try muna natin palitan yung 6-pin. Or check muna natin yung mga high resistance na resistor. Baka yan din yung problema niya. Minsan nag-o-open din yan So check muna natin yung mga high resistance na resistor. Okay, so ito. Bali, kumuha tayo sa mga lumang board natin. Bali ito. Yan, ito yung tinanggal natin dito. Tapos yung pyesa dito, yun yung nilipat natin dito. So yan yung nakakabit. So ito ay nakahuyan na rin natin. Natanggal na rin natin yung IC nito. So reject na tong board na to. So piyepyesahan na lang natin. Okay. So try natin. Titingnan natin kung uubra ito. Yan. Palitan na natin yung IC. Saksak lang natin. Titingnan natin kung mapapagana natin yung problema nito. Kasi hindi naman siya putok yung fuse Hindi naman nasira yung primary section niya. Ang problema, ayaw maglabas ng secondary. So, try natin ito. Okay, ground lang tayo dito sa USB. Check natin ito kung may supply na tayo. 5 niya ito. So, mayroon na may 5 volts na tayo So, may 5 na tayo. Tapos, ito naman yung 1.1 natin or 1.2. Yan, mayroon na rin siya. Ito naman yung
regulator natin na 1118. Input niyan 5 volts, yung out niyan ay 3.3 saka 1.8. Yan, mayroon na rin siyang 1.8. Ibig sabihin yung unit niya ay naka-automatic on. Check natin yung LVDS nito kung may supply. Okay, mayroon na 12. So naka-automatic on nito. Check natin yung standby ng backlight niya. So standby ng backlight nasa 33 volts. Pag nag-under yung unit, tataas pa yan. Auto-reduce din yan. Okay, try natin isalpak sa unit. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy ito. Okay, so nakabit na natin yung backlight niya. AC cord niya, audio niya nakabit na natin, control niya nakabit na natin. Yung LVDS niya, kabit na rin natin. So ingat-ingat kayo rito. Baka magkabaliktad yung kabit niya. Okay, so try natin saksak. Titingnan natin kung magbubukas ito. Wala siyang ilaw. Walang ilaw. Hindi rin siya nagbukas, ano? Oh. Nako. Hindi siya nagbukas. Check natin kung anong problema niya. Samantala kanina ay nag-open na siya. Tingnan natin kung may 5 tayo dito. So wala na naman tayong 5, oh. Okay. Bunot na natin. Hang natin yung backlight niya. Tapos saksak natin. Baka may problema sa backlight ito. Check natin ulit. 5 niya. Okay, wala na naman. Ayos naman yung wire niya. Check natin yung filter. Okay, may 300 tayo sa filter. Pero pag nakakabit siya sa main sa bahay niya ay nagsha-shutdown yung supply natin, ano. So naglulok po talaga yung board natin. Okay, so tinanggal natin LVDS, control, saka audio niya. Kinapit natin yung backlight, testing natin. Tingnan natin kung magba-backlight ito. Wala na. Yun, nag-backlight siya. Oh, gumana yung backlight niya. So, naka-remove yung audio natin saka yung control. Okay, so kabit natin control. Baka sa LVDS ang problema, no? Nakabunot na yan. Kabit natin control saka audio. Yung audio niya. Tapos saksak natin. Titingnan natin kung magpa-backlight ito. Okay, nag-backlight pa rin siya, no? Yan, gumana pa rin siya. So bunot ulit natin. Kabit natin yung LVDS natin. Yung kabit natin to. So tama naman, dito naman yung positive natin. So tama naman yung kabit natin. Tapos check ngayon natin kung shorted ba yung ground nito. Kabit lang tayo ng grounding dito. Tapos resistance tayo or buzzer. Tapos check natin to. Okay naman, ano? Ayun. May problema, no? May resistance yung 12 natin na 558 ohms. Ibig sabihin yan, short. May leak yung ating tikon. May problema yung tikon natin, no? Remove natin to. Check natin ngayon kung may 500 pa rin. So open na siya, no? Okay. So remove natin yung ribbon. So nasa tiko ng issue. Kaya nagsha-shutdown yung supply niya. So dapat pala pag nag-stuck yung power supply nito, i-drain muna yung kapasitor bago isaksak ulit.
Kasi pag hindi siya nag-drain, hindi na siya nagkaroon ng supply. Nung tinesting natin kanina, nung tinanggal natin, or bumigay na talaga siya. So check natin ulit. Ayun, no? May resistance siyang 559 ohms. Okay, so may problema siya sa may tikon. So tanggalin natin yung tikon niya. So dito tayo sa tikon ngayon. So check natin dito. Naka-ground pa rin tayo. Short pa rin sa ground yung buzzer natin. So dito wala ano. Ito mababa. Yun yung resistance niya 555 kanina. So hindi naman nagbabuzzer dito. Ito okay rin, wala rin dito. Ito. Ito. Magkabilaan ito. Yan, magkabilaan siya. Check natin tong iba. Okay naman tong iba. Okay. Okay, so ito lang may problema. Baka ito yung salarin, ano? Try natin remove yan. Okay, so ni-remove natin yung isang capacitor dito. So tester ulit tayo. Okay, wala na, oh. Normal na. Tapos yung resistance ng bin natin dito or BCC natin ay open na. Yan. So ito ang salarin, yung isang capacitor na ito. Yan, nahuli natin siya. So sa tikon pala may problema niya. Kaya nagsha-shutdown yung supply nito. So, yun, no? Short na talaga siya. Okay, hanap lang tayo ng kapalit niyan. Okay, so ito na, napalitan na natin yung isang capacitor dito. So, check natin. Okay na. Hindi na siya nagbabasar. Okay, kabit ulit natin to tapos testing natin. Okay, so nakabit na natin yung tikon natin. Check ulit natin dito. Okay. Resistance lang tayo. Check natin yung LVDS natin. So mayroon na tayong 1. K na siya, no? M na. 1.4 M. M na siya. Okay. So try natin, testing natin. Titingnan natin kung buo pa yung ating tikon kasi nagkaroon ng problema yung tikon. So, may 12 na siya. Okay, tuloy tayo. So ito. Saan na ba tayo ito? May supply na tayo dyan, ano? So check natin yung nagka-short na SMD kanina. Yun ay 15 pala siya, no? 15 volts pala yung mag-short kanina. So, wow, mali tayo sa power supply siguro, ano? Yun, no? May display na siya. Yan. So, at least na-try natin, no? Nagpalit lang tayo ng 6 pin. Pero nung una ko siya, bago kasi ako magpalit kanina ng 6 pin, tinry ko rin yung power supply ko eh. Tinry ko munang isaksak eh. So wala talaga siyang supply eh. Nag-actual pa kasi ako dito sa capacitor niya sa likod kung may supply talagang lumalabas. So wala talaga akong nakuhang supply kanina, kaya matik nagpalit ako ng 6 pin. So nung nagkaroon na siya ng supply sa secondary, nung kinabit natin, wala naman siyang ano, kumbaga nagsha-shutdown siya pag nakakabit yung LVDS. So tinrace natin, akala natin sa backlight, no? So remove backlight, remove lahat, pinagana, gumana yung unit. Kabit backlight, gumana. Kabit control saka speaker wire, gumana. Nung kinabit natin to, tapos nag-check tayo ng resistance sa BCC niya, yun nga, may nasukat tayong ohms lang, 555 ohms, 54 ohms. So mababa. So nung chinek natin yung tikon niya, positive, sira isang kapasitor. So nung nagpalit tayo, okay na siya. Yun, no? Tumuloy na yung unit niya. So siguro may problema pa rin sa power supply kanina. Nakisabay lang siguro itong sa tikon niya, no? So at least nagawa pa rin natin siya. Nasarado ko lang to, tapos magpa-final test tayo. Okay, so ito na, final test tayo. Sasakto lang siya. So yun, may ilaw na siya kaagad, oh. Antayin na lang natin kasi automatic on naman siya. Yan. Okay, lumabas na si Lexing.
Yan. So naka HDMI siya. Okay, so ayos na yung unit natin. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,